Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Litisin na si Sara Duterte sa Senado at huwag nang patagalin pa ng 3 buwan. Bakit po namin ito nasabi? Dahil po mga kabunyog, mismo ng Constitution na po ang nagsabi na pag natanggap ang impeachment sa Senado, dapat itong aksyonan kaagad at huwag nang pahintayin pa. Anyway, ipapakita at ipapanood ko po sa inyo ito mamaya. Dahil sabi po ni Senator Cheese, hindi na ito gagawin dahil naka-season break na ang Senado at babalikan na lang daw nila ito sa June 2, which is 3 buwan, matitingga ang pagpapatalsik kay Sara. Anyway, ito po ang sinabi ni Cheese Escudero. Kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binaba sa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan. Natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag ni Cheese Escudero hinggil sa pagpapaliban ng trial sa Senado laban kay Sara Duterte.
Ayon po sa kanyan, kailangan pa daw magsesyon para mabuhay ang paglilitis, pero sabi din po niya posible din daw na magkaroon ng special session kahit nakareses na ang Senado. Dahil ginawa na daw ito noon pa, doon sa pag-impeach kay Renato Corona. Anyway, ang daming etchiboreche nitong si Cheese. Alam mo Cheese, kung gusto maraming paraan, pero kung ayaw maraming dahilan, panagutin na ninyo iyan si Sara para matuluyan ng masipa sa pwesto. Dahil mismong konstitusyon na ang nagsabi na pag natanggap na ninyo yung impeachment sa Kamara, dapat aksyonan na ng Senado. Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. Matapos ratsyadahin ng Kongreso ang pag-impeach kay VP Sara Duterte, tila biglang prumeno naman ang Senado. Binuhusan na ni Senate President Chis Escudero ng malamig na tubig ang nag-iinit na issue ng impeachment ni VP Sara. Ang sabi po ni Escudero, walang mangyayaring impeachment trial sa Senado habang ito po ay naka-session break. Pwede lang daw kasi i-convene ng Senate Impeachment Court habang naka-session pa ang Senado. Anong problema doon? Dahil bagamat na-impeach na ng Kongreso si VP Sara Duterte, paparting pa lamang ang mas mahabang proseso. Ang impeachment po ay pagsasakal pa lamang o yung paghanap ng probable cause para sa pag-file ng isang kaso. Siyempre, ang mas mahaba talaga ay ang mismong paglilitis ng korte. At ang may trabaho po niyan ay ayon sa konstitusyon ay ang ating Senado. Ang problema, nag-recess na nga ang Kongreso noon pang Miyerkules at ang balik po nito sa session ay sa June 2. Sa makatwid, kung hindi po gagalaw ang Senado dahil lang siya ay naka-recess, mahigit 3 buwan na itetenga ng Senado ang Articles of Impeachment. Mauna pa po ang 2025 elections. Ang tanong, bawal nga ba mag-convene ang Senado bilang impeachment court habang ito po ay naka-recess? Ang problema, ang detalye na ito ay hindi po binabanggit sa konstitusyon or sa Senate rules. Sa 1987 Constitution, nakalagay lamang na ang Senado ang siyang may kapangyarihan na ilitis ang Articles of Impeachment matapos po itong ipasa ng Kongreso. Kailangan lamang ng 2/3 vote ng Senado para po sa isang conviction. Pero pwede bang mag-delay ang Senado sa kanyang paglilitis? Sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, ito po ay nakalagay. In case the verified complaint is filed by at least 1/3 of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito pong last 2 words, forthwith proceed. Ano po ang ibig sabihin nitong katagang forthwith? Sa Oxford Dictionary, ang ibig pong sabihin nito ay immediately and without delay. Sa internal rules ng impeachment procedures na binalangkas ng Senado noong 2011 naman, ito naman po ang nakalagay. Kapag pinasa na ng Kongreso sa Senado o pag pinasa ng Kongreso sa Senado ang Articles of Impeachment, i-inform lamang ng Senate President ang Kongreso na kanya nang natanggap ang articles at handa na silang kilalanin ang House prosecutors on such time and date as the Senate may specify. Ito pa, ayon po sa Senate rules, kapag nakuha na ng Senado ang Articles of Impeachment, magdedesisyon ng Senado kung kailan ito susuriin ang kaso. Pero kung kailan yon, wala pong nakalagay. At sa rules din, tuloy-tuloy lamang ang sesyon hanggang sa magkaroon na ng desisyon sa paglilitis. Yun lang, wala nga nakalagay kung may deadline ng Senado para aksyonan ang Articles of Impeachment. Kaya po ang malaking tanong ngayon, dahil lang ba sa recess, pwedeng isantabi ng Senado ang Articles of Impeachment ng 3 buong buwan bago nito simulan ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Ang sabi kasi ni Senate President Chis Escudero, pwede lamang magpatawag ng special session ng Pangulo para sa mga priority bills at hindi po para sa impeachment. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi ng Pangulo na bukas siyang magpatawag ng special session basta't hihilingin ito ng Senado. At kung hindi raw ito hihilingin ng Senado, hindi siya magpapatawag. Pero ayon po kay dating Senate President Franklin Drilon na tumayong kurado sa 2 impeachment trials, pwedeng magpatawag ang Pangulo ng isang special session para lamang i-convene ng Senado ang impeachment court. Ayon sa Article 6, Section 15 ng Konstitusyon, pwede ipatawag ng Pangulo anumang oras sa isang special session ang Kongreso. At ayon po kay Drilon, ang special session na yan ay hindi lamang limitado sa pagbabalangkas ng batas. Ito pa, pwede rin daw ito gawin ang kusa ng Pangulo kahit walang request mula sa Senado.
dahil po ito ay kapangyarihan na binibigay ng konstitusyon sa isang pangulo. So, ang tanong lang, kung merong gagalaw nga ng kusa o mag-iintayan lang ba ang dalawa gaya po na nangyari sa nakaraang 2 buwan? Yan mga kabunyog, narinig po natin itong paliwanag hinggil dito sa sinabi na dapat hindi na patagalin pa ang proseso ng paglitis kay Sara ayon sa batas. At sabi pa ni PBBM, pwede niyang payagan ang Senado na magkaroon ng special session kung hihilingin lang ng mga ito. Anyway, siguro playing safe ngayon si PBBM na hindi siya mangunguna sa pagpatalsik dito kay Sara. Kaya niya ito nasabi, kung magkaganoon, dapat nang magdesisyon ang Senado kung ito ay gagawa na nila ng aksyon or hindi, dahil kung hindi, parang hindi na nila sinunod ang utos ng konstitusyon. Anyway, ano po ang masasabi namin dito? Dapat lang naaksyonan na ng ating Pangulo at ng Senado itong paglilitis kay Sara at wag nang paabutin pa ng ilang buwan. Anyway, nabanggit na rin po ito ng dating senador na si Franklin Drilon na naging hurado na rin noong nakaraan pang paglilitis sa Senado. Sabi niya, meron talagang kapangyarihan ang presidente na magpatawag agad ng sesyon sa Senado. Kung gugustuhin lang ng ating Pangulo, anyway panorin po natin itong sinabi ni Drilon. At tuloy pa rin ang proseso ng impeachment trial. Makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang session and so on down the line. What does the Constitution say and what does the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahil lang yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ma-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. Hindi po ako, yan sa paraang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahilan po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa ligang batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa saligang batas na magkaroon ng impeachment trial dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So, Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, no, pwede pala. So, hindi... Tama po. Apo. Yan. Wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. At pwede niya po sabihin, ito sa special session, ito ang agenda, ang talakayin ninyo. At doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session dahilan po, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo
dahilan sa mayroong constitutional duty. Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal ang 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed as soon as ma-transmit yung complaint ng articles of impeachment ng Kongreso. Anong tanong mo, Ed? Sir, what if that happens? What if parang yung 2 months na nag-delay, what if walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is there anything that anybody can do? Ang Pangulo tumawag ng special session dahilan ang special session kailangan upang magampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty to hear the impeachment complaint. Dahilan po sa wala ng sesyon, kailangan tawagin ng Pangulo ang Kongreso sa isang sesyon para magampanan ng Senado ang kanilang obligasyon o duty sa ating saligang batas na litisin at pakinggan ang impeachment complaint. Nikki. And sir, before we let you go, no, tingin niyo po ba malakas yung grounds para ma-impeach ang Vice Presidente? Ay, nasa Senator Judges po yan. Kailangan mapatunayan ng House of Representatives na dapat may ebidensya at sapat ang ebidensya in order to prove the allegations sa impeachment complaint. Okay. Well, sir, we appreciate very much the time you're giving us. We know you're abroad, but you took the time to stay with us and give us your expertise. Maraming salamat po. Just as a parting message, kailangan tumawag ang Pangulo ng isang special session para magampanan ng Senado ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kung ako lang tanongin ninyo, ay dapat si Senate President Escudero humingi ng special session in order that they can perform their constitutional duty of acting on the impeachment complaint. Kailangan po yan. Pero sir, by that you mean that either of them pwedeng humingi ang Senate President at pwede rin mangkusa ang Pangulo. Tama ho ba? Tama. Dapat sa akin, hingin ng Senate President na magkaroon ng special session dahil sila po ay may tungkulin sa ilalim ng sa ating saligang batas. Ngayon, kahit hindi siya humingi ng special session sa Pangulo, ang Pangulo ay may sapat na kapangyarihan hindi para magtawag ng special session on his own volition, even without advice or even without the request of any member of Congress. The President can call a special session in order to tackle the impeachment complaint and in order to allow para po magawa ng Senado ang kanilang tungkulin sa ating saligang batas na pakinggan ang impeachment complaint. Okay, maraming salamat, sir. Dating Senate President Franklin Drilon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.